Sentro rin ang agrikultura sa mga tinalakay ni PBBM sa kanyang ikalimang SONA. Pero ano nga ba ang mga nagawa at mga kinakaharap na hamon ng sektor? Alamin sa agenda report ni Charles Chu. At sa mga magsasaka, mangingisda. Sa kakatapos lang na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, nabanggit niya ang accomplishments at plano sa sektor ng agrikultura. Ang mga ito, detalyadong ibinahagi rin sa akin ni Secretary Kiko Tiu Laurel kasama ng iba pa nilang nagawa sa Department of Agriculture mula nang siya ay maupo bilang kalihim. Well, marami-rami ng konti. Like yung livestock natin, yung structure niya, hindi na siya staff agency, naging line agency na eh. Yung pagbabago ng batas sa rice tariffication law, pag napasa yun, achievement din yun. Yung pag-unlock ng coconut levy funds, yung 100 million trees to be planted na coconut natin for yung food hub, pag matapos yung food hub. I think that's one of the pinakamalaking impact sa ating farmers, the deep water ports, yung cold storage networks na dinagawa namin ngayon, kami lang makagawa nun. Ilang dekadang pinamumunuan ni Secretary Kiko ang Frabel Group na kinailangan niyang iiwan para tugunan ang tawag ng gobyerno. Definitely, mas nakakapagod ito. Ang lawak ng hawak ng agriculture sector. With this reset, I guess this fuel crisis, the war, how does that affect your plans and how do we kind of cope for the challenges ahead? Well, definitely, it screws up all our plans. No? Nakaset na kami, trying to target something more production this year. But of course, may El Nino parating. But even with El Nino, I think we'll be okay. But then, nobody predicted this increase in fuel, no? Which really hurts the fertilizer prices also. Maraming challenges. But the beauty is there's a solution for everything. Ayon kay Secretary Kiko, ang mga prinsipyong natutunan niya sa kanilang negosyo ang daladala niya ngayon sa pamamahala ng Department of Agriculture. You have to have your ear on the ground there. In any situation, no? Whether you're in business or in government, you have to listen to the people, you have to listen to your peers, you have to listen to your stakeholders before you make the decision. Kung hindi, magkakamali ka. Pero para kay Secretary Kiko, isang bagay lang ang may tuturing niyang sukatan ng tagumpay ng kanyang serbisyo sa gobyerno. Bottom line, ang pangarap ko at wish ko is masabi ng farmer na umangat ang aming buhay. Fisher folk, napaaral ko yung aking anak at kumikita ko. For Secretary Kiko Tiu Laurel, leadership has taken so many forms. Bilang businessman, pinalawak niya ang kanilang negosyo para makapagbukas ng maraming oportunidad. Bilang isang public servant naman, pangunahing responsibilidad para sa kanya ang may kinalaman sa pagkain ng mga Pilipino at pag-angat ng buhay ng mga nasa likod nito. And perhaps that's what defines him most. Hindi ang mga titulo o tagumpay, but the impact that he hopes to leave behind. Para sa Agenda, Charles Tiu, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.